Isang mapayapang hapon Pilipinas. Narito na naman ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood sa RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa hapong ito, isang multi-awarded poet and fictionist ang ating panauhin. Bukod sa maraming mga gantimpalang tinamo bilang manunulat, isa na rin siyang mahusay na guro na tumutulong umakay sa mga kabataan na magkaroon ng interes at pagmamahal sa panitikang Pilipino. Alamin natin sa kanya kung paano magagawang mas epektibo ang pagtuturo at pag-aaral ng literatura lalo na sa panahon ng digital media. Samahan ninyo kami sa isang masayang kwentuhan kasama ang premyadong manunulat na si Ginoong Edgar Samar. Ang makata at fictionist na si Edgar Calabia Samar ay sinilang noong ika-18 ng Pebrero 1981 sa San Pablo City. Nagtapos siya ng elementarya at high school sa Liceo de San Pablo bago lumuwas ng Maynila upang mag-aral ng kolehiyo sa Ateneo de Manila University kung saan siya nagtapos ng AB Psychology noong 2002. Naging fellow din siya sa 2010 International Writing Program sa University of Iowa. Estudyante pa lang ay nagpakita na ng husay sa pagsusulat si Edgar at di iilan ang kanyang naiuwing gantimpala. Kabilang na ang ikalawang premyo sa 2002 Palangka Awards para sa kategoryang Poetry in Filipino. Sinundan pa ito ng dalawa pang Palangka Awards, second prize para sa Future Fiction in Filipino noong 2003 at first prize para sa Poetry in Filipino noong 2004. Pagka-graduate, nagturo si Edgar ng Philippine Literature at Creative Writing sa kanyang alma mater. Kasabay nito ang masikasig na pagsusulat at paglalathala ng mga tula, sanaysay at nobela. Bukod sa mga Palangka Awards, tumanggap din si Edgar ng gantimpala mula sa UP National Writers Workshop, PBBY sa Langga Writers Prize at Gawad Surian sa tula. Gantimpalang kolyante sa sanaysay. Ang kanyang nobelang Walong Diwata ng Pagkahulog o 8 Muses of the Fall ay nakasama sa long list ng tanyag na 2009 Man Asian Literary Prize. Si Edgar ang kasulukuyang direktor ng Ateneo Institute of Literary Arts and Practices at founding editor ng Tapat Journal ng Bagong Nobelang Pilipino. Dalawang aklat niya ang ilalathala ng UST Publishing House sa taong ito. Ang sa kasunod ng 909 at ang halos isang buhay ang manananggal sa pagsusulat ng nobela. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art2Art sa premyadong manunulat at guro na si Edgar Samar. Magandang hapon, Edgar, and welcome to Art2Art. Magandang hapon din. Bumati ka sa nanay mo. Magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at sa mga kababayan ko sa San Pablo at mga kamag. Okay, at Happy Mother's Day po sa aking nanay, Susan. Happy Mother's Day. Edgar, gaano kaaga umusbong sa'yo ang hilig sa pagsusulat? Bata pa lang ako, nagsusulat na ako, naalala ko may sari... Bata ka pa rin naman eh. Mas bata pa ako. Okay. May sari-sari store kasi kami nung bata ako. So naalala ko, kinukuha ko yung palaran ng sigarilyo at nagsusulat ako doon. So ang una kong talaga? Captive audience mga kamag-anak ko, tito at tita na nagbabasa. Pero yung pagsusulat na mas formal, siguro nung second year high school ako, merong isang local news magazine na based sa San Pablo. Nag-invite sila ng writers at isa ako sa mga nagpasa ng kwento at inimbitahan nila akong maging staff. So, second year high school, ganun kaaga yun. Second year high school. So, meron ako nung press ID kasi kailangan ko mag-interview sa mga estudyante sa iba't ibang lugar sa Laguna. So, being recruited as a staff member, that would, you would consider that yung pinakamalaking impluensya sa'yo na maging isang manunulat? Bagaman, syempre noon, medyo journalistic yung writing. College na ako nung nagkaroon ako ng interest sa tula, sa kwento. Dahil sa Heights, naging member ako ng Heights sa Ateneo. Heights is? Ito yung literary publication ng college sa Ateneo. Ang mga kapatid ko Atenista, pero hindi ko masyado. Dulaang Sibo lang alam ko sa Ateneo. Sa high school. Okay. So, estudyante ka pa lang, madalas ka nang sumali sa mga writing contests, right?
dahil ako yung isinasali ng school. Ikaw yung Oo. sinasali ng Oo, school. So yung, Sa pilitan ba? O hindi naman. ano? Gusto ko talaga, nung nagkaroon ng official na news organ nung high school ako, third year high school ako yung ginawang unang editor-in-chief, nung advisor nung publication. Tapos, Editor-in-chief ka na, first year high school? third year high school. Kasi nga, para at least 2 taon pagdating ko ng fourth year. So, hindi na nila kinuha yung nasa senior year noon. Tapos, sumasali yung mga typical na competitions kasi para sa ganong journalistic writing, yung schools press conference na meron pa rin hanggang ngayon. So, may division schools press conference, regional. Tapos, luckily, nung fourth year high school ako, nanalo sa regional. Tapos, first time na nakapagpadala yung school namin sa National Schools Press Conference na nung 1997, parang ang tagal na, 1997. Okay. Fourth year high school ako noon, sa Tangub sa Mindanao ginanap. So ganun. So, medyo may kinalaman sa school yung So, competition. yung sa pagsali mo sa mga writing contests, would you recommend this sa mga budding writers? Is it a good thing to do? Kasi, ang dami-daming mga arts contests ngayon sa visual arts, painting, photography, ballet, meron akong 4 na estudyante na nag-qualify for the Beijing International Ballet Competition next month. Pero, art and competition, parang hindi siya masyadong nagja-jive kasi, they say art is subjective, paano mo pwedeng i-judge? Sa halimbawa, sa literary arts, of course, isa sa mga siguro malalaking literary competitions dahil siguro sa matagal na ito at well-established na yung Palangka Awards. At madalas na-raise yung mga issues na kagaya nito, na ano ang value ng isang literary award para sa isang artist, anong value ng pananalo sa competition para sa isang manunulat. Ako, personally, sumasali ako sa competition, pero hindi kumbaga yung value para sa akin kung manalo ako or hindi. Hindi yun yung measure ng kung ano yung mga gusto kong gawin at kung ano yung value na binibigay ko. Sabi ko nga kapag nagbibiroan kami yung magkakaibigan, at most ang pwede lang ibigay sa akin ng literary award ay yung monetary prize. Kung meron itong monetary prize. Pero beyond that, wala akong illusion na promise din yon ng critical acclaim talaga, ng longevity sa craft. So, yun. So, sana kung nakakatulong sa'yo para makapag-produce at mas mapahusay yung sarili mong craft, yung literary competition, why not? Diba? Pero yun nga, yung value ng ginagawa mo ultimately ay maraming factors, maraming dahilan, marami kang mga dapat na i-consider, isaalang-alang para makita yung talagang halaga at kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. At hindi lang nakasalalay doon. So, I think it's also parang ano yung gagawin mo pagkatapos ng competition, no? Pag natapos na siya. Okay, how would you handle mga writing criticism? How do you handle that? Hindi naman nawawala, lalo pa dito sa atin na yung literary community napakaliit, kaya yung writers ay halos inevitably critics din. I mean, same group. Hindi pa masyadong hiwala yung mga practitioner lang ng craft at yung critics on the side. So sa literary arts kasi nga writing din yung process ng critic, kaya halos nagkakasama or iisang grupo rin. So medyo sa iba na-observe ko sa iba na of course iba-iba naman yung paraan kung paano natin tinatanggap yung criticism, pero nagiging detrimental sa eventual na pursuit kumbaga nung tao yung mga critics sa kanya. Pero sa akin, again, kagaya rin ng literary competition, mga external factors ito na in the end ikaw yung magde-decide sa palagay ko kung ano ba talaga yung gusto mong gawin. Bakit ka nandito in the first place? Ano ba yung gusto mong gawin? Kasi kung laging nakatingin ka lang dito sa mga bagay na nasa labas, mai-inhibit nito yung gusto mong gawin na hindi mo alam kung yung value ay lampas sa ngayon, lampas sa mga critics na nandito lang sa paligid sa kasalukuyan. So ultimately yung criticism or yung mga literary competitions, mga measure ito na sana ay matransgress ng artist dahil nung nagsimula naman ay suppose siya na halimbawa ako nagsimula akong magsulat, wala naman sa utak ko yung mga yon. May gusto lang akong gawin. So kung hindi siguro mawawala yung
kumbaga initial na impetus na yon sa pagsusulat at laging nandun para sa'yo, baka mas yun yung makatulong. Hindi Okay. itong mga criticism or Aha. competition. Pero nangyari na ba sa'yo na nag-redraft ka at nag-rewrite ka dahil sa isang critic? Siguro yung hindi sa critic, mas dahil sa publication. So halimbawa, merong mga requirement na eto yung length, halimbawa nung unang ipinublish yung novel ko, merong mga suggestions, mga recommendations for revisions na mostly ang consideration ay length. At dahil ipinasa ko dun sa publishing house at sila yung mag-i-invest para i-publish ito, so nasa akin kung gusto kong sundin or hindi sundin. Pero kung hindi ko susundin, hindi ko i-revise, of course, may choice din sila not to publish. Yeah. So, merong mga ganitong compromises. So, ikaw din, sa tingin ko, nakakatulong din yung ganitong mga demands, restrictions para i-revisit mo yung project mo at tingnan kung ano yung workable, ano yung tenable. Tapos kung hindi talaga, siguro, ibigay mo sa ibang publisher. Pero kung pwede naman, makita mo na opportunity nga yung mga ganong revision comments para mas ma-refine, kung ma-refine yung gawa mo, bakit hindi, di ba? So sa mga ganong pagkakataon lang ako nagre-revise. Pero yung dahil may mga expectations, yung mga particular na critics dun sa works mo, hindi ganon. Mas dahil halimbawa kung nagpasa nga ako for publication. Kung gusto kong mabasa ako ng marami at ma-publish. Siyempre. Diba? So meron akong, kumbaga, merong mga kailangang mga negotiations. At dialogue naman ito, hindi naman as if na one-sided na magde-demand lang sila. So ikaw, as an artist, makikipag-negotiate ka din. So papaliwanag mo na. At luckily, Actually interesting kasi nung in-interview namin dito sa Art to Art si Samantha Soto ng Before Ever After. Sabi nga niya, yung publishing house niya, ang sinabi ka agad sa kanya is 50% i-cut mo dun sa manuscript. And para sa kanya, sabi niya, parang ang sakit-sakit. Pero it was such a learning experience for her. I'm sure sa iyo, that's the same case. Oo, laging ganun. Kasi yun nga, lagi namang yung opportunity to revisit your project ay isang learning opportunity. Meron kang natututuhan. Siguro kung walang ganong demand for revision, akala mo okay na talaga. Pero dahil merong ganong requirement, tinitingnan mo ulit at meron kang natutuklasan na bago. May natututuhan kang bago sa sarili mong kumbaga creative process. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang manunulat na si Edgar Samar. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa Sining Biswal, inihahandog ng grupong Apatira ang kanilang exhibit na pinamagatang Anggulo sa Siguada Gallery mula May 8 hanggang June 1. Tinatalakay ng mga obra ni Georgette Solano, Bonifacio de Guzman Jr., Edmundo Kalimlim Jr. at Patrick Fernandez ang mga isyong panglipunan. Ang Siguada Gallery ay matatagpuan sa number 1921 Oroquieta Street, Santa Cruz, Manila. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 743-5873 o mag-email sa siguadagallery@yahoo.com. Inihahandog naman ng Pico de Loro Beach and Country Club at ng Cultural Center of the Philippines ang photo exhibit na pinamagatang Frame of Mind na nagtatampok sa mga larawan ng Camera Club of the Philippines sa CCP Pasillo Vicente Manansala o second floor hallway. Nagbukas noong April 25, ito'y makikita hanggang June 2. Ang Camera Club of the Philippines, ang pinakamatandang photography club sa Asia na binuo noong 1928. Isang solo exhibit na kanyang tinatawag na Literary Hybrids, ang handog ng premyadong artist na si Cesar A.X. Sihuko sa Galleria Duemila hanggang May 26. Ang pambihirang All Words exhibit na pinamagatang A Life of the Mind, His Poems for Walls ay binubuo ng mga obrang ginawa nitong nakaraang 30 taon. Ang Galleria Duemila ay matatagpuan sa number 210 Loring Street, Pasay City. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 833-9815 o mag-email sa gduemila@gmail.com.
Samantala, tampok naman ang mga obra ni Martha Atienza, Felix Bacolor, Bjorn Calleja, RJ Fernandez, Dominic Mangila, Vincent Padilla, Popo San Pascual, Soler Santos, Eric Sausa, Jake Verzosa, at ng The Weather Bureau sa exhibit na Before the Rain, Contemporary Landscapes of the Philippines. Ito ay kasalukuyang ginaganap sa Manila Contemporary Gallery na matatagpuan sa White Space, number 2314 Don Chino Roses Avenue Extension, Makati City. Makikita ang exhibit hanggang May 20. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 844-7328 o mag-email sa j.reyes@manilacontemporary.com. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuha. Art to Art. Kasama pa rin po natin ang direktor ng Ateneo Institute of Literary Arts and Practices, poet and fictionist, Edgar Samar. Okay, Edgar, bakit ka pumasok sa larangan ng pagtuturo? Hindi ba mahirap i-balanse ang oras mo kapag nagtuturo ka at nagsusulat ka din? Siguro yung passion na ito dahil noong AB Psychology yung undergrad ko. Pero kinuha ko yun nung nasa kolehiyo ako nang may interest talaga sa pagsusulat. Ibig sabihin, wala akong balak na maging doktor, wala akong balak pumunta sa law school, wala akong balak na i-practice yung psychology. Para sa akin, kinuha ko yun sa payo ng isang mentor na manunulat din para makatulong sa pagsusulat ko. Pero nung makatapos ako ng kolehiyo, na-realize ko hindi ako pwedeng magsulat lang. Okay. At mabuhay ng disente. So, ang pinakamalapit na profesyon nang hindi ko iiwan yung pagsusulat, pagtuturo ng panitikan. At sa katunayan, nakatulong pa nga, nag-complement pa nga yung aking pagtuturo dahil napipilitan akong magbasa ng bago, i-update lagi yung sarili. Sa tingin ko, kung hindi ako nagtuturo, baka mas relaxed yung reading ko dahil walang pressure na i-update yung sarili lagi. So baka mas nagsusulat lang ako at mas hindi malay sa kung ano yung ginagawa ng iba. So nakatulong lalo siya. I see. So how would you describe the emerging styles of Philippine literature today? Ngayon, siguro, pwede nating sabihin na yung marami sa mga kabataang manunulat mas experimental. Siguro dahil nga sa arrival ng maraming iba't ibang media. So, ibig sabihin, mas ina-explore yung possibilities ng iba't ibang platforms. Hindi na lang limited sa page, sa pahina, sa papel, lalo na sa pagdating halimbawa ng mga e-books. Ang daming mga e-books sa kasalukuyan na ginagawa, o ang daming mga nobela o mga akda na sinusulat sa kasalukuyan na meron ng kumbaga, kamalayan na marami sa mga e-books na ito babasahin halimbawa sa isang e-book reading device na pwedeng merong ka-complement na application. So, mas ganito na ka-dynamic yung production. Pero, theme-wise or content-wise, meron ako na-observe na pagbabalik sa ilang mga ethical concerns. Kakabit din ito. So, merong ganitong insistence na o ng questioning ulit ng ethics, ng morals, sa harap ng ganitong mga At saka sa pagsusulat ng mga blog, sa mga social networking sites, parang everybody now can become a writer, no? Lahat meron gusto sabihin. Lahat meron gusto sabihin, no? Pero hindi lahat binabasa. Hindi lahat binabasa. At hindi siguro lahat dapat kabasa-basa. Oo nga. Mauubos ang oras natin kung mabasahin natin lahat. So, yun din yun. Yun yung kumbaga magkakambal na mukha ng pagbibigay ng mga suggested na readings or quote-unquote canon, bagaman problematiko na yung term na ito sa ngayon. Pero yun yung reality. Meron lang tayong 24 hours a day. Hindi natin mababasa lahat. Kaya in the end, kailangan natin mag-decide ano yung types ng readings, ano yung mga text mismo na babasahin natin, saan natin i-expose yung sarili natin. So mahalagang decision yun sa lahat. Okay. Well, nagsusulat ka sa wikang Pilipino. Hindi mo ba naisip na ngayon sa ating, sa internet, sa ating globalization, magiging limitado ang mga magbabasa sa'yo kung magsusulat ka sa wikang Pilipino? Naintindihan ko yun, pero siguro una yung decision ko na magsulat in Filipino, driven primarily noong desire din, nung pagnanasa na makatulong sa pagpapaunlad nung wika na ito. At sana yung patuloy na pagsusulat ng ilang mga manunulat sa wikang Filipino,
kung merong ganitong hamon ng isang globalized na audience, ay mas maghikayat halimbawa sa mga nasa posisyon, nasa kapangyarihan na mas magsulong ng mga proyekto para sa pagsasalin. Ibig sabihin na hindi iwan yung pagsusulat sa katutubong wika, pero suportahan ang mga proyekto tungo sa pagsasalin. Dahil kapag pumunta naman tayo sa ibang mga bansa, halimbawa na nakalapit natin yung ilang mga bansa na napuntahan ko, namamangha ako halimbawa sa Thailand, sa China. Yeah. Namamangha ako dun sa kanilang, hindi sa tradition lang ng writing, kundi dun sa discipline ng translation mismo, na tayo ay heavily dependent sa English. Inihintay nating matranslate muna sa English yung ang daming ibang akda sa daigdig na hindi sa English unang nasulat, pero hangga't hindi na isasalin sa English, hindi nakakarating sa atin. Ang daming, pero sa kanila, hindi nila hinintay sa English kasi mula dun sa kung Italian o Ruso yan, sinasali nila ng direkta sa wika. So, sa palagay ko, mas yun yung kailangang tutukan, hindi yung agad-agad. Kung merong isang manunulat na gustong magsulat, sa palagay ko sa hiligay nun, bakit hindi? Kung yun yung makakatulong. Pero kung gusto nating mabasa rin siya, at sa tingin natin, dapat na mabasa rin tayo ng ibang tao sa daigdig, suportahan natin ang mga proyekto ng translation. Yes, translation. Kasabay yeah. noon. Okay, meron kang 2 aklat na lalabas sa taong ito. Your second novel, ang kasunod ng... Sa kasunod ng 909. 909. Okay? At ang halos isang buhay ang manananggal sa pagsusulat ng nobela. Wow. Okay. Very intriguing ang mga titles na to. Sige, kwentuhan mo naman kami. Companion books ito. Actually, nung pinasa ko ito sa UST, isa sa mga, kumbaga, quote-unquote demands ko sa kanila, kung ipapublish nila, dapat both. So, kasi product ito ng dissertation ko sa UP. Yung creative dissertation ko talaga, yung nobela, yung sa kasunod ng 909 na second novel ko nga. Tapos, isa kasi sa mga requirements para sa dissertation, bukod dun sa creative work, ay merong critical na introduction. So, yung halos isang buhay, ito yung critical introduction nung nobela. At dahil yung ginawa ko ay hindi lamang naman talaga exploration ng sarili kong poetics, kundi nag-suggest din ako ng isang attempt din yon to historicize the novel writing tradition in the Philippines. Kaya binuo ko, ni-revise ko para maging isang independent na libro din siya. So, collection ng essays at reading ko sa kasaysayan ng nobela yung halos isang buhay. Ginamit ko bilang trope yung manananggal, yung larawan ng manananggal sa karanasan ng pagsusulat ng nobela. So yung chapters niya ay based sa phases na pinagdadaanan ng manananggal at kung paanong parallel ito sa act ng novel writing at sa mga projects ng mga novelists. Kahit yung bago ako nagsulat, yung mga nauna sa akin, mga kinikilala kong progenitors, kumbaga nung iba't ibang novel writing tradition sa atin. Okay. So it's a package deal? Parang ganun. But of course, pwede mong basahin yung nobela without reading the book of essays and vice versa. Vice versa. Okay. At one point, you also won an award for futuristic fiction? Wala na itong category na ito ngayon sa Palangka. What is futuristic fiction? Actually, tinuri nga siyang aberration sa category sa Palangka. Short story siya talaga. Ang difference lang sa description sa Palangka, dapat yung setting niya ay 50 years from now. Sa future. Sa future yung setting. So ganun ka-loose yung description. Pero form-wise, wala naman siyang essential na difference sa short story. Dahil ultimately, short story yun. Kaya eventually, tinanggal nila after, I think, 10 or 15 years na merong ganung category sa Palangka. Pero I guess, binuo nila yun dati sa attempt din siguro ng Palangka na explore yung ganitong kumbaga tendency or subgenre sa fiction dahil heavily realist yung mga nananalo sa short story category. Kaya siguro parang bigyan ng opportunity sa tingin nila, pero yun nga, form-wise kwento pa rin kaya tinanggal nila. So kung futuristic man yan or historical yung kwento mo, sa short story category mo isasali sa Palangka. Okay. So who do you bounce ideas with? Marami. Iba-iba. So, siguro... Hindi. Sige, sabihin na natin, sino yung unang-unang reader? Tumitingin sa mga drafts mo and nagbibigay ng mga suggestions? Walang specific na person lalo na, siguro kung nasa probinsya ako, kasama ko yung kamag-anak ko, tita, laki kasi ako sa lola, tito, tita. So siguro tito or tita. Dati nung tula madali kasi dahil
isang pahina, pwede kayong magbasahan, mag-workshop, mag-comment sa isang linya. Pero kung nobela, basahin mo nga ang nobela ko, tingin mo dyan. So medyo nakakahiya na magpabasa. Siguro yung novel writing din, kapag nasa process ka ng writing, minsan ayaw mo ring ipabasa muna hanggat hindi ka pa komportable dun sa kabuuang output. So, wala talagang specific person. Nakakatulong yung mga workshops para sa shorter works, kagaya ng kwento or tula. Pero formal yung setup nun at medyo nandun ako sa stage na hindi na ako yung... Meron nga kaming workshop para sa ILAP. So, kami na yung nandun sa panelist side. So, wala na rin. Nami-miss ko yung ganong time, na nandito ka lang as a young student, tapos nandiyan yung mga hinahangaan mo writers, magbibigay ng comments sa'yo in a formal setting, Okay. Pero ngayon, kumbaga, kanya-kanyang kayod na, kanya-kanyang diskarte, bahala ka. So, mas ganon. Maraming nakikinig sa atin nga, kabataan ngayon, na I'm sure, gusto nilang malaman kung sino ang mga paborito mong Filipino writers, past or present, na masasabi natin recommended reading para sa iyo. Marami, isa sa mga, hindi ko lang alam kung ipapabasa sa high school yung mga gawa niya. Pero ako, personally, nung college, isa sa mga una kong dinevour talaga na Filipino writer, si Tony Perez. Nang pinabasa sa klase namin, sa lit class namin, yung kwento niya na Ang Tikbalang. Sabi ko, wow, pwede palang magsulat ng ganito. Tapos, binili ko yung lahat ng yung Cubao series niya, yung books niya ng stories, tula, nobela, na nasa serye ng Cubao. So, isa siya sa mga hinangaan ko noon at hanggang ngayon, Tapos, isa siguro sa ma-appreciate ng mga kabataan, June Cruz Reyes, isa sa mga binabasa ko na at hinahangaan na manunulat. Sa mga Makata, Binilda Santos, Rebecca Añonevo, Virgilio Almario. Isa sa mga challenging yung tula, pero sa palagay ko yung challenge na yun ay makaka-engage din sa possibility ng directions ng poetry writing sa Pilipinas. Alan Popa, na marami ring mga nagbabasa sa kanya. So, ilan lang itong mga ito. Naku, ang dami na nun. Oo, basahin mo na nila yung mga yan. Tapos, the second... Okay, okay, magsisimula sa June, next month na ang klase. Ano ang mabibigay mong tips sa mga mag-aaral na nahihirapan sa subject na Philippine literature? Una, siguro kaya nahihirapan, hindi talaga dun sa subject. Siguro, meron akong observation na sa reading, sa pangkalahatan, yung sustained na reading, I guess kahit anong libro yan, kung medyo makapal or mahaba na yung binabasa, magiging... No limit ang here. Very demanding para sa estudyante. Tapos, nandun pa tayo sa age na merong notion na kung mag-spend ng oras, dapat merong immediate na practical use yung isang bagay. So kung magbabasa rin lang ako ng matagal, sana merong immediate at practical use. Na hindi laging ganun yung arts. Hindi laging ganun yung panitikan, yung sining. So ito, kumbaga double whammy ito. Mahaba na ngayon babasahin tapos wala ka pang immediate na practical na use. So sa tingin ko, kailangan talaga ng ng paradigm shift. Kailangan ng merong pagbabago dun sa consciousness, sa pag-approach dun sa panitikan. Kasi hindi yun yung binibigay niya eh. Kaya kung ito yung hinahanap mo, sadly hindi ganun. Hindi agaran yung bagay or kung ano mang maibibigay ng panitikan, hindi mo mararamdaman right after, or hindi practical in the sense na practical yung ilang mga bagay kung matututo ka halimbawa magkumpuni ng kung anong bagay dyan. So siguro yung maipapayo ko sa kanila, enjoy yung kung ano man yung, kasi I suppose nung bata sila, meron silang mga na-enjoy sa ilang mga bagay na binabasa nila, na na-enjoy nila doon. So, siguro magsimula doon, nahanapin ulit yon, i-reawaken, kumbaga, gisingin muli yung desire na yon na tumuklas ng mga bagong bagay. Kasi sa palagay ko, yung mahusay na panitikan, laging may bagong ipinapakita sa atin. So, yun lang, yung paghahangad na yon na meron akong bagong makikita, matutuklasan. Kahit itong bagong makikita na ito ay isang aspect ng pagiging tao. Sa palagay ko kasi, halimbawa yung nobela, yun yung isa sa mga ipinapakita sa atin na anong ibig sabihin ng maging tao sa iba't ibang mukha nito. Kumbaga na meron tayong, kahit tao tayo, meron tayong hindi alam sa pagiging tao at merong pinapakita sa atin sa isang direct or indirect na paraan yung pagbabasa ng panitikan. At dahil doon, hopefully, mas nagiging mabuting tao tayo. So, sana yun. Yung ganong desire na
tumuklas ng mga bago. Nandun Yeah. sa panitikan. Oo. Pero tumuklas na mga bago kahit ang binabasa nila ay luma na. Oo. Classical. Sa tingin ko yun yung yun yung kapangyarihan nung panitikan. Kaya nga ang hirap i-exhaust dahil ibang taong nagbabasa, iba yung pinagmumula niya. Meron siyang bagong na ibibigay kasi hindi naman one directional yung pagbabasa na meron tayong teksto na binabasa, tayo lang yung merong kinukuha mula doon. So yung ating, kumbaga yung subject position mo, ikaw kung ano ka ngayon sa sandali na ito, sa pagbabasa mo meron ka ring ibinibigay sa text at meron yung napuproduce na bagong meaning. Kaya nga, hindi ba, I suppose naranasan na ng marami na meron ka nagustuhang text nung bata ka, tapos binasa mo ulit at a later age, may iba kang nakita, Yes. di ba? So yun yung fascinating sa panitikan, yun yung nakatutuwa sa panitikan. That's at really, sa arts in general. it depends ano. on at what time in your life you are touched by that work of art. Okay, bago tayo magpaalam, paunlakan mo naman kami ng konting, are you going to read us a poem? Oo, tula Okay. ito. Prosang tula. Okay. Tula mula kay Ginoong Edgar Samar. Ang pamagat ng tula, ang kasiyahan ng mga isda. Prosang tula ito, sa babasahin ko na. Ang kasiyahan ng mga isda. Wala silang alaala at hindi nila iyon inaalala. Ang unang kamangmangan ng tao na sukatin ang panahon, na sabihing may saglit lamang, hindi ko na nakikilala ang mga ilog na nilanguyan natin noon. Bagaman pinapangarap ko ang muling mga pagkikita. Nahulihin ang kidlat sa ikalawang pagdapo sa iisang puno, ikulong sa bitag ng baboy damo, kamukha ng mga sinaunang Diyos. Walang apoy dito sa kung gaano kalalim ang pagnanasa. Tutubo mula sa lupa, mag-uugat ang mga alamat ng kung ano-anong puno't halaman. Uulan ng damulag at kumag sa santinakpan sapagkat kailan ba nagkulang ang kalikasan sa ating pangangailangan. Umiikot ang usok ng bagong sinding katol sa pampang. Bagong panahon at bigong paglilimayon ng insekto't insurekto ng sibilisasyon. Magkaniig gaya ng mga sinaunang hayop na nangawala na bago pa man binasbasa ng pangalan. Sumpa ang gunita at ibig nating manumpa. Wow. Salamat. Kailan mo sinulat yan? Medyo isa ito sa mga bago kong tula, hindi pa to kasama sa mga poetry okay, collections ko. So siguro mga late last year, December. Very So, timely dahil may pagka-environmental yung... yun nga, kagaya ng sinabi ko, kahit sa criticism, yung tinatawag na eco-criticism, isa sa mga later na development. Siguro, in light na rin with our consciousness sa environment, yung extra consciousness na ito sa environment. Kaya kahit sa pagbasa sa panitikan, yung teorya ng eco-kritisismo, natatranslate, kaya mas nagiging malay ka ulit sa mga bagay na hindi mo na napapansin natin. Yeah, that's true. I mean, ang naiwan sa akin dun yung usok ng isang bagong sinding katol. Yung mga anak ko hindi na nila alam kung anong katol. Okay. Maraming salamat sa pagbisita mo Salamat dito din, sa Lisa, amin. sa inyo. And of course, congratulations in advance sa 2 aklat mo na ilalathala sa taong ito. Balitaan mo kami kung kailan para ma-announce namin dito sa aming programa. Sige. Okay. Mga kaibigan, samahan ninyo kami ulit sa susunod na linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa Art to Art. Ito po si Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan.